May bagong plano si Donald Trump tungkol sa Iran na nakakagulat. Hindi basta-basta natigil ngayon ang giyera ng US at Iran. Noong Biyernes, kinansela ni Trump ang planong malawakang pag-atake sa Iran na siya ring nabanggit niya kamakailan. At sa halip na pambobomba, ngayon ay umaasa na ang Washington sa ibang sandata, mga sanksyon at blokadang pandagat. Ang dahilan ng pagbabago ng desisyon na usap-usapan sa Amerikanong media ay simple at hindi kanais-nais para kay Donald Trump. Naubusan na ng bala ang Amerika. Diretsahang nagbabala si General Dan Kane, hepe ng pinagsamang komite ng mga hepe ng Estado Mayor sa Pangulo ng Estados Unidos tungkol sa kritikal na pagkapagod ng reserbang interceptor ng depensang pangimpapawid. Ngayon, hayagang sinasabi ng mga opisyal ng Amerika ang pinakamahalagang bagay. Ang mga sanksyon ay maaaring magdulot ng mas matinding pinsala sa Iran kaysa sa mga bomba. At may ilan pang nagsasabi, baka hindi na nga dapat gumamit ng mga bomba noon kung ganito kalupit ang mga sanksyon. Ang kampanyang ito ng mga sanksyon ay nagkaroon pa ng code yun na Operasyon Ekonomikong Put. Ito ay tumutukoy sa Epic Fury o Epicong Put. Sa episode na ito, aalamin natin kung bakit nampreno si Trump sa digmaang ito. Kung ano ang gustong ipalit ng Washington sa pambobomba, kung gagana ito, at bakit nakakabahala, may direktang kaugnayan din ito sa Ukraine. Ako si Alexei Pichi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Bago magsimula, sana mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Malapit na tayo sa 300,000 subscribers, kaya't lubos ako magpapasalamat kung mag-subscribe kayo. Kaya ilang araw nang nakapos ang pambobomba ng Estados Unidos sa Iran. Noong Biyernes, Hulyo 24, sinabi ni Trump sa panayam ng Axios na pinag-iisipan niya ang isang malawakang pag-atake sa Iran at malapit na siyang magdesisyon tungkol dito. Pero noong weekend, bigla niyang binago ang mga planong ito. Ayon sa sarili niyang bersyon na sinabi niya noong Lunes, dahil sa pakiusap ng mga tagapamagitan na huwag makipagdigma. Parang narinig na natin ito dati. CP mula kay Trump. Lahat na nakikipag-ugnayan sa Iran ay nakiusap sa akin na huwag magpaputok. Sabi niya, sigurado raw na gusto raw talaga ng mga Iranian na makipagkasundo. Umiikot lang lahat sa parehong siklo na dati na nating naranasan. Sinabi ni Trump noon na pinigil niya ang pambobomba o binawi ang ultimatum dahil sa pakiusap ng mga kaalyado sa gitnang silangan, lalo na sa mga bansa sa Gulpong Persiko. Pagkatapos, diretsahang kinanong ng mga monarko, ano bang sinasabi niya? Hindi kami humingi o nakiusap kanino man. Pero sa likod ng diplomatikong bersyon na ito, may isa pang tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong paghinto. Ayon sa New York Times, ipinagpaliban ni Trump ang pag-atake dahil sa pangamba sa supply ng armas. Sumunod ang desisyon matapos ang babala ni General Dan Kane, pinuno ng pinagsamang komite ng mga hepe ng sandatahang lakas. Binalaan niya ang Pangulo ng Estados Unidos sa matinding pagkaubos ng mga reserbang armas ng Amerika sa nasasakupan ng Central Command ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos, lalo na sa reserba ng interceptor ng depensang himpapawid. Samantala, ang komander ng mismong Central Command, Admiral Brad Cooper, ay nagrekomenda na itigil ng pambobomba sa paligid ng kipot ng Hormuz dahil naabot na ng operasyon ang hangganan ng pagiging epektibo nito. Sabi niya, walang rason para ituloy ang pambobomba. Itinanggi ng White House sa publiko ang ulat tukol sa kakulangan ng bala. Pero kung paano mo tatanggapin ang impormasyong ito kasabay ng pahayag ni Trump na yung araw, nasa inyo na yon. Ay tahasang nagdeklara na ganap na kinokontrol ng Estados Unidos ng Amerika ang Hormuz Strait at napilitan ang mga Iranian na tumakas mula sa rehiyong ito. Sabi niya, posibleng maglagay ng mina o umatake ang mga Iranian pero kontrolado ng Estados Unidos ang Hormuz Strait. Pero bakit na ba hindi pa rin dumadaan ang mga tanker at barko doon? Ano ang naidudulot ng kontrol na yon? At dito, may ilan ang nagsabi na pinatigil ni Trump ang digmaan para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng langis na muling lumampas sa $100 kada bariles. Sabi nila, isa raw itong tusong plano. Nang tumaas ang presyo ng langis, nag-anunsyo siya ng pansamantalang paghinto kaya bumaba ito. Sa totoo lang, magaling si Trump. Dito, siguro dapat nating bigyang diin ang patoy ng mga nangyayari para makita ng iba ang totoong nangyayari. Hindi ito unang beses na nagbeklara ng tigil putukan si Donald Trump, dati na niya itong ginawa. Noong Marso, noong Abril, noong Hunyo.
Sa bawat pagkakataon, nangangako siyang magkakaroon ng ganap na kasunduan at sinasabing sumuko at pumayag ng Iran, ngunit paulit-ulit ding nagsisimula ang mga labanan. Kaya ang katahimikan ngayon ay tila pansamantalang tigil lang, hindi wakas ng digmaan. Dahil ang pangunahing issue ay nananatiling ganap na hindi nare-resolba. Kailangan talaga ni Donald Trump ng pahinga. Samantala, lumipat na ang Washington sa bagong estratehiya. Dito nagsisimula ang pinakakapana-panabik. Naniniwala na ngayon ang mga Amerikanong opisyal na ang mga sanksyon ay maaring makasama sa Iran na higit pa kaysa sa mga bomba. Ang kampanya ng ekonomikong presyon ay tinawag sa loob bilang Operasyon Epikong Ekonomikong Galit. Hindi aksidente ang pagkakamali sa salita. Sa simula ng digmaan, inanunsyo ito ni Trump, isang espesyal na operasyong militar na tinawag na Epic Fury. At ngayon, nagkaroon na sila ng ekonomikong galit. Ang administrasyon ni Trump ay nagpataw ng mga sanksyon sa mahigit 1,000 tao, barko at eroplano bilang bahagi ng kampanya ng maksimum na presyon. Ang mga pag-atake ay nakatuon sa kalakalan ng langis ng Iran, ang underground na sistema ng pagbabangko, pagbili ng mga armas at shipping network. Isang opisyal ng Amerika ang nagsabi sa Axios na maaaring magpaliwanag sa kilos ng White House. Narito ang sipe. Napansin ng intelihensya na nagrereklamo ang mga Iranian na hindi nila mabayaran ang kanilang mga mandirigma. Bakit? Dahil sa pinansyal na presyon, dahil sa aming kagawaran ng pananalapi, dahil sa mga aksyon ni kalihim ng pananalapi ng Amerika, Scott Bessent. Banta na magkaroon ng bank run sa mga bangko ng Iran. Sa bansang malaki at sagana sa langis, kulang ang gasolina. Mas takot sila sa kagawaran ng pananalapi ng Amerika kaysa sa kagawaran ng tanggulang pambansa. Sa pelikulang ito, makikita ang bagong estratehiya. Ang Iran, kahit may langis, kulang sa gasolina at may banta ng panik sa mga bangko. Ayon sa mga Amerikano, mas natatakot sa pinansyal na dagok kaysa sa mga misil. Ibig sabihin, umaasa ngayon ang Estados Unidos ng Amerika sa pag-aalsa sa Iran sa mga sundalong walang pera na hindi lalaban at sa mga tao na susugod sa mga bangko at magwi-withdraw ng pera. Dahil sa plano, dapat bumagsak ang sistema ng mga bangko. Ang tagapagsalita ng White House na si Caroline Leavitt ay nagbuod at narito ang kanyang sinabi. Mas nais ni Pangulong Trump ang diplomasya, ngunit bukas siya sa lahat ng opsyon kung magpatuloy ang Iran sa terorismo sa Strait ng Hormuz o laban sa mga kaalyado. Kasabay ng matagumpay na mga parusa na nagpahina sa ekonomiya ng Iran at 13 na makakasunod na araw ng mga pag-atake, mas mainam para sa Iran na makipagnegosasyon dahil hindi nila alam ang posibleng mangyari kung hindi nila gagawin. Pero may mapanganib ding kapalit ang ganitong estratehiya para sa Estados Unidos. Diretsang umamin ang pangalawang Amerikanong opisyal sa Axios at sinabi, ang mga sanksyon at pagharang sa dagat ay magtutulak sa Tehran na maupo sa mesa ng negosasyon ng mas matagal kaysa sa isang malawakang kampanya ng pambobomba na hanggang ngayon ay tumanggi pang aprubahan ni Trump. At ang ganitong pahabang schedule ay maaaring magpalala ng problema, mga problemang pampolitika ng mga Republikano. Kailangan nilang ipagtanggol ang hindi popular na digmaan at mataas na presyo ng gasolina hanggang sa midterm elections. Ang mga numerong ito ay laban kay Donald Trump at sa kanyang partidong Republikano. Ayon sa The Hill, mas mataas ng 60 sentimo na yun ang presyo ng gasolina sa Estados Unidos kumpara sa parehong panahon noon. Noong 2024, ibig sabihin sa panahon ni Joe Biden. Sa kasalukuyan, ang average na presyo ay $4 at 11 sentimo kada galon. Ito ang karaniwang presyo sa buong Amerika at ang karaniwang bayarin sa kuryente para sa unang 5 buwan ng 2026 ay mga 12% na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Ibig sabihin, bago pa halalan sa Kongreso, direktang tinatamaan ng digmaan ang bulsa ng mga Amerikano. Kasabay nito, inilalahad ng CNN sa pagsusuri ang mga opsyon ni Trump at ipinapaliwanag kung bakit hindi maganda ang bawat isa. Ang unang opsyon ay pahabain pa ang ekonomikong blockade sa mga pantala ng Iran para mapigilan ang pagpupundo sa corps ng mga bantay ng Rebolusyong Islamiko. Ang problema dito, maaring abutin ng linggo o buwan. Maaring hindi pa rin ito mabago ang posisyon ng Tehran dahil
40 taon nang nasa ilalim ng mga sanksyon ang Teheran. Malamang muling umatake ang Iran sa mga tanker sa kipot ng Hormuz bilang tugon na magpapataas ng presyo at magdudulot ng presyon sa Estados Unidos. Ang pangalawang opsyon ay subukang buhayin ang bumagsak na memorandum ng tigil putukan, pero hindi papayag ang Teheran hanggat hindi nito nakukuha ang dahilan ng lahat ng ito, ang karapatang kontrolin at pagkakitaan ang pagdaan sa kipot ng Hormuz. Paano tumutugon ang Iran sa bagong estratehiya ng White House? Heto, ang Iran ay hayagang kumikilos na parang wala itong nawala. Itinatanggi ng Iran ang negosasyon sa mga Amerikano kahit sinabi ni Trump nitong Lunes na humiling ang Teheran ng pagpupulong para sa posibleng kasunduan. Kinontra rin ito sa parehong araw ni Ismail Bagay, tagapagsalita ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran, at sinabi niya, wala kaming anumang negosasyon na isinasagawa sa mga Amerikano. Sinabi niyang ang mga negosasyon ay sa Oman lang ginagawa at tungkol lang sa seguridad ng kipot ng Hormuz, hindi sa anumang kasunduan sa Amerika. Pangalawa, nananatiling sarado ang kipot ng Hormuz. Ayon sa opisyal na datos, 7 lang na barko ang dumaan sa kipot noong linggo. At mahalaga, lahat ay dumaan sa hilagang ruta ng Iran. Ibig sabihin, epektibo ang mga hinihingi ng Iran at walang magawa ang Amerika. Bagaman uulitin ko, na yon inanunsyo ni Donald Trump na ang kipot ng Hormuz ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng Estados Unidos ng Amerika. Na tipong, huwag maniwala sa mga Iranian, Amerikano ang may kontrol sa kipot ng Hormuz. Ayos lang ang lahat doon. Huwag kayong manood o magbasa ng balita. Ipikit na lang ang mata nyo at maniwala kay Donald Trump na kontrolado ng USA ang kipot ng Hormuz. Pero ewan kung bakit, walang mga barko na dumadaan doon at yung mga dumadaan lang sa ruta ng Iran. Bakit kaya ganon kung kontrolado ng Estados Unidos ang kipot? Hindi ipinaliwanag ni Trump. Pangatlo, lumalawak ang digmaan. Kahit may pansamantalang paghinto, may ulat ang mga kapitbahay ng Iran ng bagong drone attacks. Ang mga puwersang proxy ng Iran, ang mga Houthi ng Yemen at mga pro-Iran na milisya sa Iraq ay patuloy na umatake sa Saudi Arabia. Ibig sabihin, ang pansamantalang paghinto ng mga pag-atake mismo sa Iran ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan sa reyon. Sa kabaligtaran, ginagamit ng Iran ang paghintong ito upang paigtingin ang kanilang mga puwersang proxy sa reyon. Kasabay nito, malinaw na sinabi ni Donald Trump na hindi magtatagal ang paghintong ito. Handa siyang gumamit ng matinding aksyong militar kung di magtagumpay ang negosasyon. Paalala, ito rin ang sinabi niya noong Biyernes. Hindi tuluyang kinansela ang pambobomba, pansamantalang itinigil lang at may banta pa ring ituloy. Sa kabilang banda, narinig na natin ang ganitong mga banta mula kay Trump ng maraming beses at sa bawat pagkakataon, wala namang nangyayari. At sa pagtatapos ng episode, ilang salita lang kung bakit direktang may kinalaman dito ang Ukraine. May dalawang mahalagang punto dito. Una ay ang kakulangan ng mga interceptor na missile. Nagsimula ang lahat ng ito, ang kwento tungkol sa paghinto ng digmaan sa katotohanan. Nauubos na ang mga misil ng depensang panghimpapawid ng Estados Unidos. Ayon sa datos ng Sentro ng Estratehikong at Internasyonal na Pag-aaral, naubos na ng Amerika ang halos kalahati ng reserba ng ilang mahalagang interceptor. Ang Patriot Interceptor ang gamit ng Ukraine para pabagsakin ang ballistic missile ng Russia na tumatama sa mga lungsod nila. Bawat misil na pinakawalan sa Persian Gulf ay isang misil na hindi na magkakaroon ang Ukraine at si Trump ay gumamit ng daan-daang misil doon. Ang ikalawang punto ay ang bakas ng Russia. Ayon sa CNN, sinabi ni Zelensky noong linggo na nagbibigay ang Russia ng impormasyon sa Iran para sa pag-atake sa mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Narito ang CP. Simula Hulyo, napansin namin ang aktibong pagmamanman ng Russia gamit ang satellite sa mga teritoryo ng mga bansa sa Persian Gulf at mga base militar ng Amerika roon. Pagkatapos, napupunta ang mga larawang ito sa Iran. Ibig sabihin, ang Moscow at Tehran ay direktang kumikilos laban sa Amerika. Malakas itong argumento ng Kiev sa pag-uusap nila kay Trump na yon. At alam na natin na sa pribadong pulong ni na Trump at Zelensky, napag-usapan din ang issue tungkol sa Iran at ang usapin ng mga banta mula sa Iran laban sa Russia, Ukraine. Konklusyon. Nakapos ang digmaan ng US laban sa Iran pero hindi pa tapos. Kinansela ni Trump ang malawakang pag-atake dahil nagbabala ang mga general na paubos na ang mga bala. At halos wala nang pwedeng bombahin. Salit na bomba, umaasa ngayon ang Washington sa operasyong tinatawag na ekonomikong galit. Ibig sabihin ay mga sanksyon at blokadang pandagat na, ayon sa mga opisyal ng Amerika,
ay dapat na mas makatakot sa Tehran kaysa sa mga misail. Sabi nila, hindi na kayang swelduhan ng Iran ang mga mandirigma nito. Nanganganib siyang magkaroon ng bank run at maubusan ng gasolina kaya umaasa sila sa isang pag-aalsang panlipunan. Pero may kapalit ang estratehiyang ito. Ang mga sanksyon ay umepekto sa loob ng ilang buwan, hindi ng ilang araw. Dahil sarado pa rin ang kipot ng Hormuz, tumataas ang presyo ng langis at gasolina sa Amerika kaya nahihirapan ng mga Republikano bago ang midterm elections. Itinatanggi ng Iran ang anumang negosasyon sa mga Amerikano. Sarado pa rin ang kipot ng Hormuz at ginagamit nila ang proxy forces para ituloy ang bigmaan sa reyon. Si Trump ay nagbabantang bumalik sa pag-atake kung mauuwi sa wala ang negosasyon, na sa totoo lang, wala naman talaga. Sa madaling salita, pansamantalang pahinga muna. At kahit si Trump ay tila hindi rin alam ang mangyayari bukas, umaakto lang siya ayon sa sitwasyon, hindi dahil sa estratehiya. At ito ay napakasamang konklusyon mula sa digmaang ito. Kung ang digmaan ay isinasagawa ng walang estratehiya at ang mga desisyon ay ginagawa lang basta-basta ayon sa sitwasyon, magwawakas ito ng napakasama para sa kung sino man ang nagpasimula ng digmaang ito. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, magiging lubos akong nagpapasalamat sa inyo para sa. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng kahit anong pinansyal na donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa inyong lahat.